Ayan, magandang araw po sa inyong lahat ng araw ng Lunes ito. Ito si Manong Guard Ogi. Gusto ko kayong imbitahan kung anong yung ginagawa ko sa isang buong araw. Pero bago nga pala ang lahat, kamusta nga pala yung mga gwardiya namin dyan sa may BDO, Butuan City, nung katatapos lang namin ng marksmanship training. Congratulations sa inyo. Saka yung mga shoutout din sa mga uh, uh, armored car escort, yung mga gwardiya natin dyan sa BDO din ng armored car. Shout out sa inyo dyan sa Butuan. So nagpakita ako para sabihin sa inyo na busy lang talaga si Manong Gardogi, kaya medyo na ano lang, maraming ginagawa, kaya medyo limitado ang mga video ko. Pero ngayon, samahan nyo huli ako. Tingnan nyo yung dinadaanan ko. Tuwing umaga po, naglalakad ako tuwing umaga. Pagka walang gusto ko mag-exercise, kasi ma-maintain talaga yung kalusugan ko na medyo malakas pa rin. So ang topic natin ngayon, kasi quite alarming yung mga gwardiya natin na maraming nahuhuling tulog. Bakit nga ba hindi dapat natutulog ang gwardiya? Ayan na, tingnan nyo yung mga dinadaanan ko. May mga puno yan. Sigway lang natin muna sa mga puno. Ang ganda tingnan talaga, no, sa umaga. Presko sa pagdaan. Nilalakad ko yan mga 20 to 25 minutes. Nakakarating na ako sa opisina ko. So lahat sa mga subscriber ko, tuloy-tuloy ito na paggawa ko na ng ganitong video na paminsan-minsan pag-usapan natin yung mga pang-araw-araw na buhay ng gwardiya. Ito si Manong Guard Ogi, sa ang pagbabalik niya. Kagaya nga nito, umaga ng Lunes, may nadaanan akong isang nagpo-formation ng mga gwardiya dito sa may Apubay, sa may Tagig. Mga snappy yan, napapadaan ako dyan sa Apubay. Siguro nire-remind sila ng kanilang mga security officer, ng kanilang agency kung ano mga dapat nilang gawin. Kagaya ito, papasok na ako sa aking opisina. Ito yung opisina ko dito sa may Philippine Korea. Tingnan nyo ang mabubungaran ninyo kung sino yung nasa harap. Ayan, si Manong Guard Ogi. Ayan, ito po ay opisina ng aming kooperatiba, ang Pisipag, na nagdiriwang ngayon ng 5 years na ang aming kooperatiba, ang Pisipag. So, ayan, pinapaano ko lang sa inyo, pinapahapiwan ko lang ang aking mga subscriber kung saan talaga ako nag-opisina. Ayan, pupunta ako sa baba para mag-time in sa biometrics, para importante yon. Pagkatapos, papasok na ako sa aking office dito sa logistic. Ang trabaho ko kasi ay logistic officer, farm custodian, saka trainers na rin. Titingnan nyo, logistic talaga, kaya maraming gamit. Dito nanggagaling mga supply ng aming mga gwardiya. Ito yung opisina ko. Maraming may computer, printer, yan. Dito ko ginagawang lahat ng trabaho sa araw-araw. Yan, nakalista pa yung aking mga priority, yung pagre-rehistro ng baril. Yan, priority ko yan. Pag-request ng mga permit to transport, halimbawa sa may mga dadalhan. So, kagaya nga sinabi ko, balik tayo doon sa topic natin na bakit hindi dapat natutulog ang gwardiya. Yan, may ipapakita ko sa inyong picture mamaya. Ito na yung picture na ito. Open source ito sa Facebook, kaya walang madadamay dito. Ang picture na ito ay galing kay Alami Stock Photo. So bakit nga ba hindi dapat natutulog ang gwardiya? Binabayaran kasi para magbantay. May night differential na natatanggap. Binabayaran ng maayos na kung ilang oras ang duty. May natatanggap na 13-month pay. Maaring matanggal sa trabaho kapag may nawala sa binabantayan. Di ba? Ano ang kahinatnan at kahantungan at epekto kapag napatunayan na natutulog sa duty? Masususpindi siyempre sa trabaho. Kung paulit-ulit ay matatanggal sa trabaho. Diba? Ano ba ang trabaho ko bilang security guard?
magbantay sa pag-aari ng kumpanya, magpatupad ng mga patakaran at regulasyon ng kumpanya, pigilan ang anumang posibleng panganib sa seguridad ng kumpanya, di ba? At higit sa lahat, bakit hindi dapat natutulog ang security guard? Kung kayo ang may-ari ng kumpanya, gusto nyo ba na magbayad kayo sa mga natutulog lang? Para tayong isang pamilya niya, nagtutulungan. O, di ba? Malinaw. Ano na lang po? O ngayon, pagkatapos naman ng natin, ng pang-araw-araw, lumabas muna ako sa opisina dahil may nag-invite sa akin na isang mataas na opisyal sa lipunan na mayroon silang okasyon. May okasyon na dito sa bar sa Manila gaganapin. Ang racket kasi ni Manong Gardogi, minsan pakanta-kanta. Pagkatapos, pag walang duty yan, pag walang opisina at naiimbita, pakanta-kanta. O sige ha, sa ating mga kagwardya sa buong Pilipinas, maligayang pagbabalik, Manong Gardogi. Dito ko muna tatapusin ang video ko kasi mamaya kakanta ako. Okay, maraming salamat sa inyo, sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyong lahat.